Magandang umaga sa lahat ng mga media dito ngayon. Ako po yung nagpatawag ng isang press con para ipaliwanag sa ating kababayan sa Binmalay. Kasi ang dami nagtatanong sa akin, ang dami nagtitext kung ano nangyari sa mga kasong pinala namin laban po kay Vice Mayor Simplicio Rosario. Kasi po, minsan po, narinig nila sa mga radyo minsan na sinasabi niya na mga fake news yan, mga haka-haka lang yan, mga kami nag-file ng kaso laban kay Vice Mayor. Kaya kami po ay nagagalak po na ipabalita sa inyo na yung isang kaso na pinala namin noong July 23 ay umusad po. Last week po ay nakatanggap kami ng sulat galing sa Ombudsman na nagsasabi na kami po ay may preparatory hearing na maganap sa June 19 sa mismong Ombudsman. Ito po ay sulat galing kay Margie G. Fernandez Calpatura, Director ho ng Preliminary Investigation, Administrative Adjudication and Prosecution Bureau. Kami po ay pinaharap kay kami po lahat na complainant, ako, Leon Castro Jr., si Douglas de Los Angeles, si Lorenzo Cerezo, at si Julian Javier po ay pinag-report po sa June 19 para kami po ay may preparatory hearing. Sinulatan din po ang mga respondent na sina Vice Mayor Simplicio Rosario, Leo Fernandez, at alam ko siguro yung dalawa pa na sina TG de Guzman at si Treasurer Joshua Chibuey, meron din sila tanggap. Ito po ay pinatawag ko para ipakita po sa inyo na yung mga sinasabi po ni Vice Mayor po na sinasabing fake news at saka yung mga dinamanda namin ay walang katotohanan yan sa mga tao ay ito po, pinapakita ko sa inyo na tanggap kong sulat na galing po sa Office of the Ombudsman. Kayo pong apat at gusto kong malaman ng mga supporters din namin na naghihintay kung anong sitwasyon po ng mga kaso. Ito po, sa aking mga kababayan sa Binmalay, nandito po yung kasong pinala namin at ito po yung umusad na. At kami ngayon ay pupunta na sa Ombudsman sa June 19. Clarify namin lahat kung ano yung kinaso namin kay Vice Mayor sama sa iba pang mga empleyado. Ang prosecution ng anti-graft na maghihir sa amin ay si Maria Clarina Castro Altares sa Office of the Deputy Ombudsman po. Anong particular na kaso po? Ito po yung kasong sinampa namin sa kanya noong July tungkol sa double payment po ng sa Central School. Yung multipurpose na school dyan, may double payment. Pero actually, pala ko sinasabi sa media na ito po hindi galing po sa amin. So, wait, after a year, lumabas po sa mismong COA, Commission Audit, na may disallowance po yan. Hindi ko pwedeng may lahat-lahat kasi nasa korte na po yung kaso, nasa Ombudsman na po. Kaya lang po dito sa hearing na to, this is a hearing doon sa administrative case. Actually, medyo pabor sa amin to. Kasi hindi uusad ang, alam nyo sa Ombudsman, pag wala kayong ebidensya na matatag o malakas na ebidensya, is an outright dismissal of the case. Hindi na po abot sa adjudication, hindi na po abot sa investigation, hindi na po abot sa clarification kung mahina po yung kwandiyo. Outright dismissal of the case. Ang kaya mong gawin lang doon, siguro kulang ebidensya mo, you have to move for a motion for reconsideration lang siguro. Yung sa amin naman, kaya kami medyo masaya, kahit sa tagal ng pag-resolve ng kaso, alam nyo, sa Ombudsman din natin masisisi kasi sa karami na nagpapail ng kaso, hindi lang sa Binmalay. Actually, I was with the General sa Silang Cavite, who also filed another case against the suspended mayor. Ay, hindi lang dito. Marami pa na nakikita namin doon. Hindi lang sa Binmalay. Kasi yung mga kaso doon sa Cavite, it is the COA report din. Binase niya sa COA report. Kasi actually, ang sa amin naman, sa pagtatanong natin, syempre, sometimes tingnan natin kung talagang yung ginagawa natin, tama. Ang sabi naman ng COA, sa amin, pag may disallowance at walang magsusumbong, is it? Wala.
So babayaran nila kung bayaran nila. Pag may nagsumbong, usually a criminal dahil parang you're against ng mga laws ng mga COA. Kung may nag-file ng kaso, so bahala sila sa ombudsman na mag-resolve ng kaso. So, base sa inyong pahayag, parang lumalabas na mayroong probable cause yung kaso na pinag-pinag. Sa akin, it's my opinion ha, baka sabihin nyo, mas maganda yung opinion. Sa akin pananaw, I think mayroon, kasi it is a docketed eh. The case will not pursue to the docketing the case unless this may ebidensya po tayo. May probable cause. Bakit inimbestiga ngayon? Dito kasi, to say, pare-pawatig namin, sana po, yung prayer namin sa ombudsman bigyan po ng bigat at pansin na we're asking for the preventive suspension. Ang alam ko dito, after the preparatory hearing, then after a month, hindi na alam, siguro pag it's a positive, then they will issue suspension against the Vice Mayor and the other employees. Doon sa pinel naming kaso, these are all based on COA's report. Wala kaming pinel na kaso na walang report po ang COA. At doon sa pagpile namin kaso, pinapile namin lahat ng signatories po. Kasi hindi po naman pwede na si Mayor lang. Ayon sa report ng COA, I'll give you some konting The result of a technical inspection of the Commission audit revealed that the concrete slab of the third floor was included in the contract but had already been undertaken by the Department of Public Works. Ginawa na po ng Public Works yun, tapos sinigil pa ng munisipyo. Yun. So yung contractor po ba din na-identify? Mayroon din, nakademanda rin yung contractor dito. As a part of Phase 1 implementation, thereby incurring a deficiency of 4,049,195.58. Said amount was disallowed by the COA. Ang alam ko dito, may findings ng COA dito na yung sa amin lang, ang pinay namin is on the double payment. Double na kinuha nila. Pero may isa pang kuwan ng COA doon na overpriced. So ang nangyari doon, parang 7 million ang disallow ng COA But we filed the case on the, talaga alam namin na malakas yung kaso na COA report na sinabi nila na nakuha na nabayaran ng DPWH, bakit siningil pa ng LGU? Ito lang sasabi ko kay Vice Mayor. Hindi namin sinasabi magnanakaw si Vice Mayor. Ito lang pakiusap ko. Hindi po namin sinasabi na magnanakaw po si Vice Mayor. Ang sinasabi namin lang, let the Vice Mayor explain to the public, sa taong bayan, kung nasaan po yung disallowance. Ang sa amin lang kasi, pag ako siguro, it is my own opinion, kung sa akin, kakasuhan ko yung kontraktor para mapipilitang ibabalik ang pera sa taong bayan at ang taong bayan ang mag-ano doon. Kasi, pagbabayaan mo yan, siyempre, kontraktor yan Dapat demandahin mo para ipapakita mo na you are depending ang mga taong bayan na pera nila yan at dapat ibalik ng kontraktor dahil sobrang sinihira nila. Yun lang po hinihin namin. Hindi po namin sinasabi na siya raw ay magnanakaw. Hindi po. Wala po kami nasasabi na magnanakaw po sila. Sa akin lang, kung pwede lang sana, natulad ko nun, di ba sinabi ko, tama na yung batuan. We have to face the reality. May kaso po tayo. Diharapin po natin kung talagang tama yung proseso na alam niyo na tama kayo. Ay, worry. Alam mo, tama ka. Nasa iyo palagi ang panig ng Diyos. Kung alam ng Diyos na tamang ginawa mo, may reward ka palagi yan. Pero kung alam mo nagkamali ka, isa po yun, pahala na. It is the court who will decide, not us. We're only an instrument sa bayan na ipakita natin na ipaglaban natin ang taong bayan. We are only used as an instrument na ipakita natin na may mga tao pa na ipinaglalaban ang bayan.